Isang estudyante ng high school ang mag-isang dumating sa istasyon ng pulisya upang kunin ang kanyang motorsiklong kinumpiska. Kumpleto ang kanyang mga papeles, buo ang kanyang loob, ngunit hindi niya alam na sa likod ng service desk, isang tiwaling nakauniporme ang naghihintay na may bukas na palad at isang hiling na 5,000 piso. Nang siya'y tumanggi, ang pananakot ay nauwi sa panunulak. Ang panunulak ay naging suntok. Ngunit ang hindi inaasahan, ang dalagita ay hindi isang biktima na iiyak at tatakbo. Lumaban siya. At sa loob lamang ng ilang segundo, isang pulis na sanay mang-api ang bumagsak, nakakandado at napahiya sa harap mismo ng kanyang mga kasamahan. Nagimbal ang buong istasyon. Subalit, ang pinakagulat-gulat ay hindi pa nagsisimula dahil kinabukasan, isang sasakyan ng militar na may espesyal na plaka ang huminto sa harap ng tarangkahan. At mula sa loob nito, lumabas ang isang figura na nagpatayo ng tuwid sa lahat ng opisyal, taglay ang isang malamig na tingin na tila nagdadala ng batas na hindi matatawaran. Kung gayon, sino nga ba talaga ang dalagitang ito, at ano ang susunod na mangyayari kapag ang kapangyarihan ay hinarap ng katapangan? Noong umagang iyon, ang langit na may manipis pang ulap ay bumabalot sa abalang kompleks ng mga tanggapan sa sentro ng Maynila. Si Maria Clara Reyes, na mas kilala bilang Clara, isang estudyante sa senior high, ay dumating sa istasyon ng pulisya ng Sampaloc na may matatag na mga hakbang. Bagamat may bahagyang kaba na hindi niya lubusang maitago, nag-iisa siyang pumasok, may dalang maliit na backpack sa kanyang balikat at mga mahahalagang dokumento na maayos na nakasalansan sa loob ng isang asul na folder. Ang kanyang motorsiklo, na siyang tanging inaasahan niya sa araw-araw na pagpasok sa eskwela, ay 2 araw nang nakakulong matapos mahuli sa isang checkpoint dahil sa hindi niya dala noon ang kanyang IF. Ngayon, bitbit ang violation ticket at lahat ng kumpletong papeles, kabilang ang katibayan ng pagbabayad ng multa, naroon siya para kunin ang kanyang sasakyan alinsunod sa tamang proseso ng batas. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng determinasyon, ang kanyang mga mata ay matalas ngunit kalmado, na para bang inihanda na niya ang sarili, hindi lamang para sa prosesong administratibo, kundi pati na rin sa anumang posibleng mangyari sa loob ng mga pader ng institusyong tagapagpatupad ng batas. Matapos dumaan sa pangunahing tarangkahan at magpaalam sa gwardiya, dire-diretso si Clara patungo sa Evidence Custodian Unit, isang simpleng silid na may mahabang mesa at mga hilera ng mga folder na nakasalansan sa mga bakal na estante. Ang kapaligiran sa loob ay mabigat at formal. Pinupuno ito ng amoy ng lumang kape at ng paminsan-minsang tunog ng printer na sumisira sa katahimikan. Magalang na inabot ni Clara ang kanyang mga dokumento sa opisyal sa likod ng mesa, ang tiket, kopya ng kanyang student fee at lisensya, ang rehistro ng motor, at ang resibo mula sa bangko. Matyaga siyang naghintay, ang kanyang mga daliri marahang tumatapik sa ibabaw ng asul na folder, isang senyales ng kontroladong pagkabalisa. Ilang minuto ang lumipas, isang lalaking nakauniporme ng pulis na mailinyang Police Senior Master Sergeant ang lumabas mula sa katabing silid. Ang kanyang paglakad ay mayabang, at ang kanyang tingin ay mapanuri, tila sinusukat ang bawat tao mula ulo hanggang paa. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Isidro Rodolfo Santos, ang opisyal na namamahala sa mga nakumpiskang ebidensya. Nang hindi man lang masusing binabasa ang mga dokumento, tinitigan ni Santos si Clara na may manipis at hindi sinserong ngiti. Kumpleto nga ang mga papeles mo, ineng, anya, pero may dagdag na administrative fee na kailangan mong bayaran. 5,000 piso kung gusto mong mailabas agad ang motor mo ngayon. Kumunot ang noo ni Clara, bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang pinoproseso ang narinig. Sa isang mahinahon ngunit malinaw na boses, sumagot siya, nabayaran ko na po ang multa sa bangko at kumpleto po ang lahat ng dokumento ko. Wala pong nakasaad na opisyal na impormasyon tungkol sa ganyang karagdagang bayarin. Ang alam ko po, ang proseso ay isumite lang ang mga papeles at pumirma sa release form T. Ikinrus ni Santos ang kanyang mga braso sa dibdib, bahagyang yumuko pasulong, sinusubukang gamitin ang kanyang otoridad para takutin ang dalagita. Ganito kasi yan, nak. Dito, hindi lahat ng patakaran ay nakasulat sa papel. Kung hindi ka magbabayad, tatagal yan. Baka abutin ng linggo o buwan bago mo makuha yung motor mo. Ikaw ang bahala. Gusto mo ba ng mabilis o gusto mo ng abala? Ngunit hindi na tinag si Clara. Ang kanyang tingin ay nanatiling diretsyo.
Ang kanyang boses ay kontrolado pa rin, bagamat may bahid na ng higit na diin. Kung wala pong opisyal na patakaran, hindi po ako magbabayad. Alam ko po ang karapatan ko at hindi po ako sasali sa anumang gawain na labag sa batas. Pakiproseso na lang po ayon sa tamang alituntunin. Kung kailangan kong maghintay, handa po ako. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin, nagyeelo. Sandaling natahimik si Santos. Namula ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang tao, isang dalagita, ang naglakas loob na tumanggi sa kanyang hiling gamit ang lohikal na argumento at walang bahid ng takot. At sa katahimikang iyon, nagsimulang umusbong ang binhi ng galit, handang sumabog anumang oras. Ang tensyon sa silid ng Evidence Custodian Unit ay lalong tumindi. Ang hangin na dati payapa ay tila naging malagkit, hinihila pababa ng nagbabagang alitan sa pagitan ng isang dalagita at isang opisyal na sanay sa kapangyarihang hindi kino-question. Si Isignacio Santos ay tumayo ng tuwid, ang dalawang kamay ay nakapatong sa mesa. Ang kanyang katawan ay nakahilig pasulong, tila isang maninilang nag-aabang. Naningkit ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Clara, na para bang sinusubukang durugin ang katatagan nito sa pamamagitan lamang ng tingin. Mula sa sulok ng silid, dalawa pang pulis, sina Faith Hernandezon at Ethan Jason Cruz, ang nakatayo sa may pintuan. Ang kanilang mga balikat ay naninigas, ang kanilang mga kamay ay nasa likuran na parang nakaduti. Ngunit wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Tahimik lamang silang nanonood, isang katahimikang puno ng bigat. Sa wakas ay nagsalita si Santos, sa pagkakataong ito'y mas mababa ang tono, ngunit mas lalong mapanganib. Sino ka ba sa akala mo? Pwede kang basta-basta tumanggi sa mga patakaran dito. Kaya kong itago yung motor mo habang buhay. Alam mo ba iyon? Walang magtatanong. Estudyante ka lang, sino bang magmamalasakit sa'yo? Hindi umurong si Clara. Itinuwid niya ang kanyang likod, nakipagtitigan ng diretsyo sa mga mata ni Santos. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may taglay na lakas na hindi maaaring maliitin. Maaaring estudyante lang po ako, Ginoo. Pero alam ko po na ang mga karapatan ko ay protektado ng batas. Kung itatago ninyo ang motor ko ng walang legal na basehan, hindi po iyan patakaran, kundi pang-aabuso sa kapangyarihan. At handa po akong i-report ito sa Internal Affairs Service o kahit sa media kung kinakailangan. Isang maikli, mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Santos. Media. Masyado kayatang nanonood ng teleserye, nak. Sa totoong buhay, hindi nagagalaw ang mga taong tulad ko. Pero sige, magreklamo ka kahit saan mo gusto, hindi pa rin lalabas yung motor mo ng walang pera. Huminga ng malalim si Clara at muling binuksan ang kanyang asul na folder. Kung ganoon po, pakigawan ninyo ako ng opisyal na ulat na nagsasabing tinatanggihan ninyong ibalik ang aking ari-arian kahit kumpleto ang aking mga dokumento dahil sa dahilan ng extortion o pangungutong. Kailangan ko po ng pirma at opisyal na selyo. Yan po ang magiging unang ebidensya ko. Namula ang mukha ni Santos, tumigas ang kanyang panga. Tinitigan niya si Clara na para bang nakikita niya ang isang tunay na banta sa kanyang posisyon. Para sa kanya, hindi na ito tungkol sa pera, tungkol na ito sa kanyang amor proprio, sa kanyang dignidad. At hindi niya hahayaang isang dalagita ang wawasak nito sa harap ng kanyang mga kasamahan. Nananadya ka ba talagang maghanap ng gulo, ha? Sigaw niya, garalgal ang boses. Sinabi ko na sa'yo, hindi lahat ng patakaran dito ay nakasulat. Pero kung gusto mong maglaro ng marumi, kaya ko ring gawin yan. Humakbang siya palapit. Dahan-dahan ang kanyang mga yabag, ngunit puno ng intensyong manakot. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakakuyom. Sa kanilang paligid, ang lahat ay tila nagyelo. Napalunok si Dizon. Iniiwas naman ni Cruz ang kanyang tingin. Walang sinuman ang nagsalita. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan na iyon, ang binhi ng alitan na nagsimula bilang isang simpleng administratibong usapin, ay naging isang labanan sa pagitan ng kapangyarihan at katapangan, sa pagitan ng pang-aapi at paninindigan. Ang nag-aalab na tensyon sa silid ay umabot sa sukdulan. Si Isignacio Santos, na ang mukha ay kulay pula sa galit na hindi na makontrol, ay humakbang pasulong ng may marahas na lakas, itinulak ang mesa na bahagyang yumani.
Tinitigan niya si Clara na may nag-aapoy na mga mata, na para bang sinusubukang sirain ang kahinahunan nito sa pamamagitan lamang ng kanyang presensya. Akala mo ba kaya mo akong utus-utusan dito? Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa makitid na silid, dahilan para mapalingon ang ilang opisyal sa labas. Kaya kong gawing miserable ang buhay mo sa isang tawag lang. Pwedeng mawala ang motor mo sa sistema at hinding-hindi mo na makukuha kahit magdala ka pa ng sulat galing sa presidente. Hindi umurong si Clara kahit isang hakbang. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Bagamat bumibilis ang tibok ng kanyang puso, hindi nagpakita ng takot ang kanyang mukha. Sa halip, mayroong isang katatagan na nagniningning mula sa kanyang mga mata. Isang katatagan na hindi nagmula sa kayabangan, kundi sa paniniwala sa kung ano ang tama. Ang mga pananakot na ganyan ay nagpapatunay lamang na inaabuso ninyo ang inyong posisyon. Sagot niya, ang kanyang boses ay kontrolado pa rin, ngunit mas malakas na ngayon. Kung hindi ninyo ibabalik ang motor ko ayon sa proseso, sa ilalim ng batas, nagsasagawa kayo ng unlawful withholding ng aking ari-arian at hindi po ako mananahimik. I-report ko ito sa V. Tumawa ng malakas si Santos, ngunit isang tawang puno ng puot. Karapatan? Hanggang dito lang ang karapatan mo. Itinaas niya ang kanyang kamay at biglang itinulak ng malakas ang dibdib ni Clara, dahilan para siya'y mapaatras at mabangga ang isang plastik na upuan na agad tumumba. Ilang segundo ang lumipas sa nakabibinging katahimikan. Ang ibang mga opisyal ay natigilan, walang gumalaw. Hinawakan ni Joseph Dizon ang manggas ng kanyang sariling uniforme. Habang si Edith Cruz ay nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Subalit, mabilis na tumayo si Clara. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Tinitigan lamang niya si Santos ng malamig at sinabi sa isang boses na mas matalas pa kaysa dati, kagagawa ninyo lang po ng karahasan laban sa isang sibilyan. Hindi na po yan pananakot, krimen na po yan. I-report ko ito ngayon din ni. Si Santos, na kanina'y pakiramdam ay dominante, ay lalo pang nagalit sa katatagan ni Clara. May gana ka pang magsalita, umungol siya. At nang walang babala, iwinasiwas niya ang kanyang kanang kamay, balak sampalin ang mukha ni Clara. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatulala sa lahat. Sa isang mabilis at tiyak na kilos, sinalag ni Clara ang kamay ni Santos gamit ang kanyang braso. Pagkatapos, sa isang natural na galaw na nagpapakita ng ilang taong pagsasanay, ipinasok niya ang kanyang paa sa likod ng tuhod ni Santos. Pinaikot ang kanyang katawan ng may perpektong kontrol at ginamitan ito ng isang joint lock. Teknike na agad na nagpadaing sa pulis sa sakit. Sa loob lamang ng ilang segundo, si Santos ay bumagsak ng malakas sa sahig. Gumulong ang kanyang katawan. Ang mukha niya inamula hindi lang sa galit, kundi sa hiya at pagkabigla. Ang silid ay sumabog sa kaguluhan. Mabilis na tumakbo si Dizon palapit, hindi para atakihin si Clara, kundi para paghiwalain sila. Tama na, sigaw niya, nakatayo sa pagitan ni Clara at ni Santos na hirap pang bumangon mula sa sahig. Samantala, bumulong si Cruz kay Dizon. Nanginginig ang kanyang boses. Siya ang anak ni Teniente General Antonio Reyes. Nakita ko na ang litrato niya sa isang military journal. Galing siya sa pamilya ng mga sundalo. Napalunok si Dizon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ibinaling niya ang tingin kay Clara, na ngayon ay kalmadong nakatayo. Ang kanyang paghinga ay regular. Ang likod ay tuwid. Ang tingin ay matalas na parang bakal. Hindi na lamang siya isang simpleng estudyante na kumukuha ng motor. Siya ay isang simbolo ng katapangan na hindi maaaring basta-basta maliitin. At sa puntong iyon, tuluyan nang nagbago ang lahat. Ang pangyayari sa silid ng Evidence Custodian Unit ay nag-iwan ng alinggaw na hindi agad napawi. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Edith Santos, ang kanyang hinihingal na paghinga, at ang tensyon na bumalot sa mga saksi, lahat ay nagyelo sa kanilang alaala na parang isang eksenang hindi malilimutan. Si Clara Reyes ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang paghinga ay stable. Bagamat mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso, hindi siya nagpakita ng kasiyahan o takot. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit matatag, tulad ng isang sundalong kapapanalo lang sa pagtatanggol ng kanyang posisyon mula sa isang hindi makatarungang atake.
Sa kanyang harapan, si Santos ay pilit na bumabangon, namumula ang mukha. Hindi lamang dahil sa sakit sa kanyang braso, kundi dahil sa kahihiyang sumusunog sa kanyang pagkatao. Si Yosef Dizon, na nakatayo pa rin sa pagitan nila, ay tinitigan si Clara na maihalong paghanga at pag-aalala. Itinaas niya ang kamay bilang senyales ng kapayapaan at sinabi sa isang mababa, ngunit matatag na boses, tama na ito. Hindi kailangang may masaktan pa. Kailangan nating lahat kumalma ngayon. Si Santos, habang hawak ang masakit niyang braso, ay suminghal ng malakas. Buwisit kang bata ka. Naglakas loob kang kalabanin ang isang pulis. Ikukulong kita sa kasong assault on key person in authority. Tinitigan siya ni Clara ng diretso at walang takot. Hindi po ako umatake, Ginoo. Ipinagtanggol ko lang po ang sarili ko mula sa karahasan na kayo ang unang gumawa. Tinulak niyo po ako, tapos sinuntok. Lahat ng tao dito ay nakakita. Kung gusto ninyong magsampa ng kaso, sige po. Pero isasama ko ang TV footage at ang testimonya ng mga saksi na nanahimik lang habang kinokotongan at sinasaktan ninyo ako. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay F. Dizon. Nakikiusap po ako, sir. Pakiproseso na po ang pagkuha ng motor ko ayon sa patakaran. Matagal na po akong naghihintay at kumpleto po ang dala kong dokumento. Kung hindi pa rin po pwede ngayon, ire-report ko po ang buong pangyayari ng formal, kasama ang extortion, pananakot, at pisikal na pananakit na dinanas ko. Huminga ng malalim si Dizon. Tinitigan niya si Santos, na ngayon ay nanginginig na nakatayo, at dahan-dahang tumango. Na Santos, mas mabuting kumalma ka muna. Ako na ang hahawak sa proseso ng pag-release ng ebidensya. Umuwol si Santos. Hindi mo iyan sakop. Ako ang namamahala sa mga ebidensya. Pero kagagawa mo lang ng isang matinding paglabag, puto ni Dizon, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Nangikil ka, nanakot ng sibilyan at gumamit ng pisikal na dahas. Obligasyon kong pigilan ang mas malala pang mangyari. Sa isang sulok, kinuha na ni Yosef Cruz ang susi ng motor ni Clara mula sa isang espesyal na drawer at magalang itong iniabot. Ito na po, ma'am. Pwede na pong kunin ang motor ninyo. Na-verify na po ulit namin ang lahat ng dokumento, kumpleto at legal. Tinanggap ni Clara ang susi na may kasamang bahagyang tango. Hindi siya ngumiti, ngunit sinabing, salamat po. Sana maging aral ito sa lahat na ang batas ay hindi dapat gamiting kasangkapan para mang-api. Tumalikod na siya para umalis. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang likod ay tuwid, na para bang iniiwan niya hindi lamang isang istasyon ng pulis, kundi isang bakas ng katapangan na hindi nakikita ngunit malakas. Gayunpaman, bago pa man sumara ang pinto sa kanyang likuran, biglang tumunog ang radyo sa guard post. Station Commander, pinapapunta po sa lobby. May mahalagang bisita, sakay ng sasakyan ng militar. Nagkatinginan sina Dizon at Cruz. Alam nilang hindi pa tapos ang lahat. At sa kanilang katahimikan, napagtanto nilang ang pangyayari sa araw na iyon ay hindi lamang isang maliit na insidente sa isang istasyon ng pulis. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki pa. Ang pagdating ng bisitang sakay ng sasakyan ng militar ay agad na yumanig sa kapaligiran ng Sampaloc Police Station. Ang tunog ng diesel engine na biglang namatay sa harap ng tarangkahan ay sinundan ng matatag na mga hakbang ng isang lalaking nakasibilyan, ngunit may aura na hindi maaaring baliwalain. Agad na nagsitayuan ng tuwid ang lahat ng pulis sa guard post. Ang kanyang mukha ay malamig, ang tingin ay matalas na parang hinasa ang asero, at bawat kilos niya ay nagpapakita ng otoridad na hinubog ng dekada ng responsibilidad sa hanay ng militar. Hindi na niya kailangang magpakilala, sapat na ang kanyang presensya. Biglang naramdaman ng lahat sa loob ng istasyon na ang araw na iyon ay magiging isang mapagpasyang araw. Si Police Major Santiago Vargas, ang hepe ng istasyon, ay nagmamadaling lumabas mula sa kanyang opisina. Lansado ang kanyang uniforme, ngunit ang mukha niya ay puno ng pag-aalalang mahirap itago. Sinalubong niya ang lalaki na may bukas na palad, sinusubukang maging magiliw kahit na halatang nanginginig ang kanyang kalooban. Magandang hapon po, sir. Paumanhin po, hindi kami nabigyan ng abiso sa inyong pagdating. Ako po si Police Major Santiago Vargas, ang station commander dito. Ano po ang maipaglilingkod ko?
Ang lalaki, si Teniente General Antonio Reyes, ay hindi tinanggap ang pakikipagkamay. Tinitigan lamang niya si Major Vargas ng mga matang tila kayang tumagos sa kaluluwa. Hindi ako naparito para sa isang serbisyong pangkaraniwan, anya. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit umalingaw na parang isang pigil na kulog. Naparito ako dahil ang aking anak na si Maria Clara Reyes ay dumanas ng panghaharas, pangingikil, at pisikal na pananakit sa loob ng isang institusyong dapat sana inagpapatupad ng batas. At gusto kong malaman, Major, paanong nangyari ang ganitong bagay sa ilalim ng iyong pamumuno? Namutla ang mukha ni Major Vargas. Agad na bumaling ang kanyang tingin sa loob ng istasyon. Hinahanap si Isidre Santos na ngayon ay nakatayo sa likod ng isang haligi, sinusubukang umiwas sa atensyon. Ngunit huli na ang lahat, sina Dizon at Cruz ay nakapagbigay na sa kanya ng maikling ulat. Ako. Hindi ko pa po natatanggap ang kumpletong report, sir, sagot ni Vargas, ang kanyang boses ay nagsisimula ng manghina. Pero kung may naganap mang paglabag, tinitiyak ko pong ipoproseso namin ito ayon sa patakaran. Humakbang pasulong si General Reyes, papasok sa pangunahing lobby ng istasyon. Hindi siya lumingon sa kaliwa o kanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Santos, na ngayon ay sinusubukang umatras. Ikaw si Police Senior Master Sergeant Rodolfo Santos, tanong niya, walang emosyon, walang sigaw. Napalunok si Santos at tumango ng matigas. Oo po, sir. Humingi ka ng 5,000 piso sa anak ko bilang kondisyon para makuha ang motor na bayad na ang multa ng legal. Ako. Sinabi ko lang po ang internal procedure, sir. Na may kasamang pananakot, putol ni General Reyes, ang kanyang tono ay biglang tumalas. Na may kasamang panunulak. Na may kasamang suntok. At sa tingin mo, bilang isang alagad ng batas, may karapatan kang gawin iyon sa isang menor de edad na dumating na may kumpletong dokumento at intensyong sumunod sa batas. Bumuka ang bibig ni Santos ngunit walang lumabas na salita. Muling tiningnan ni General Reyes si Major Vargas. Hindi ako hihingi ng personal na areglo. Hindi ko gagamitin ang impluensya ng aking posisyon para mang-pressure sa labas ng proseso. Ngunit, hinihiling ko ang katarungan sa formal na paraan. Gagawa ako ng opisyal na reklamo. Dala ko ang mga ebidensya, ang mga dokumento ng pagkuha, ang kopya ng key footage, mula sa labas at loob ng silid na ito, at ang testimonya ng 2 pulis na direktang nakasaksi sa ginawa ni Este Santos. Kasama sina Fes Dizon at Isif Cruz, na inaasahan kong maisapat na tapang para magsabi ng totoo. Yumuko si Major Vargas, halos pabulong na ang boses. Agad po naming aksyonan ito, sir. Humihingi po ako ng paumanhin sa abala. Hindi ito tungkol sa abala, sabi ni General Reyes, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong silid. Tungkol ito sa integridad. Tungkol ito sa tiwala ng taong bayan sa institusyong dapat sana inagpoprotekta sa kanila. Kung ang isang dalagita ay kailangan pang lumaban gamit ang self-defense para lang makuha ang kanyang karapatan, may sira sa sistema dito. At hindi ako mananahimik. Tumalikod siya at humakbang palabas, ang kanyang mga yabag ay nanatiling kalmado, ngunit nagdadala ng isang mabigat na pasanin. Sa labas, naghihintay si Clara sa tabi ng kanyang motor. Kalmado pa rin ang kanyang mukha, ngunit may namumuong luha sa kanyang mga mata nang makita ang pagdating ng ama. I'm proud of you, bulong ni General Reyes, habang tinatapik ang balikat ng anak. Hindi ka tumakbo. Nanindigan ka. At ipinakita mo na ang katarungan ay hindi dapat matalo ng takot. At sa kanilang likuran, sa loob ng gayo'y tahimik na istasyon ng pulis, ang mga opisyal ay nakatayo sa katahimikan. Hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa hiya. Dahil sa araw na iyon, hindi lamang isang tiwaling pulis ang nanganganib na bumagsak, kundi isang buong sistemang napipilitang magbago. Matapos ang pag-alis ni Teniente General Antonio Reyes at ng kanyang anak na si Clara mula sa Sampaloc Police Station, ang kapaligiran sa loob ay hindi na lamang napuno ng tensyon, kundi ng anino ng malalim na pag-aalala at isang katahimikang puno ng mga tanong. Agad na nagpatawag si Major Santiago Vargas ng isang emergency meeting sa kanyang opisina, tinipon ang mga opisyal na direkta o hindi direktang sangkot sa insidente. Namumutla ang kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri mabilis na tumatapik sa mesa,
habang ang kanyang mga mata ay patuloy na sumusulyap kay Santos na nakaupo sa dulo ng mesa na may matigas na ekspresyon, ngunit halatang kinakabahan. Nasa malaking problema tayo, unang salita ni Vargas. Mababa ngunit matatag ang kanyang boses, sinisira ang katahimikan. Isang mataas na opisyal ng militar ang personal na pumunta rito, hindi para makipag-areglo, kundi para magsampa ng formal na reklamo. At may dala siyang ebidensya, dokumento, mga saksi. Hindi natin ito maaaring baliwalain. Biglang nag-angat ng ulo si Santos. Ang kanyang boses ay pumuputol, may tono ng pagtatanggol sa sarili. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Matagal ng kalakaran iyang dagdag bayad na iyan. Maraming sibilyan ang nagbabayad ng walang reklamo. Wala po akong ginagawang krimen. Tinutulungan ko lang ang proseso para bumilis. Pagtulong na may kasamang pamimilit at pananakot, putol ni Dizon, sa pagkakataong ito'y may mas matatag na tono kaysa dati. Sinaktan ninyo ang isang menor de edad, sir. Dito sa loob ng istasyon, sa harap ng mga kasamahan natin. Hindi po yan administrasyon, karahasan po yan. At labag po yan sa Code of Ethics ng Tinitigan ni Santos si Dizon ang may nakatagong galit, ngunit hindi na nagsalita pa. Sa tabi niya, si Isif Cruz ay nakayuko, hawak ang isang pirasong papel kung saan nakasulat ang kronolohiya ng pangyayari na hiningi ni General Reyes bilang parte ng ebidensya. Huminga ng malalim si Major Vargas. Iulat ko ito agad kay Paul Benjamin de Leon. Hindi ito pwedeng pagtakpan. Kung mananahimik tayo, magiging malaking iskandalo ito. Tiyak na malalaman ng media. Masisira ang pangalan ng Sampaloc Station. Higit pa riyan, lalong babagsak ang tiwala ng publiko sa ating institusyon. Kung ganoon, ako ang gagawing scapegoat, bulong ni Santos, garalgal ang boses. Sa lahat ng panahong ito, sino ba ang nagbubulag-bulagan? Sino ang tahimik lang kapag may remittance mula sa mga huli? Hindi ako nag-iisa dito. Pero ikaw ang kumilos ng marahas ngayon, malamig na sagot ni Vargas. At ikaw ang nahuli ng isang pamilyang may koneksyon sa pambansang antas. Hindi kita ipinagtatanggol, Santos. Sinusubukan kong iligtas ang institusyong ito mula sa mas malaking pagkawasak. Tumayo siya, kinuha ang kanyang seremonyal na uniforme mula sa sabitan. Simula sa sandaling ito, Eseda Rodolfo Santos, suspendido ka muna sa lahat ng tungkulin. Isasauli mo ang iyong baril, at lahat ng access. Imbestigahan ka ng Internal Affairs Service ayon sa proseso, at magsusumite ako ng nakasulat na ulat kay Paul de Leon sa loob ng 2 oras. Tumayo si Santos, namumula ang mukha, nakakuyom ang mga kamao. Hindi ito makatarungan. Biktima lang ako ng sistema. Walang sistemang nagbibigay katwiran sa pangingikil at karahasan, sabi ni Vargas, sa isang tonong hindi na matitinag. Kung mayroon mang sirang sistema, ito na ang panahon para ayusin ito, hindi sa pamamagitan ng pagsisi sa biktima, kundi sa pag-ako ng responsibilidad. Humarap siya sa lahat ng opisyal sa silid. Ang insidenteng ito ay dapat maging isang aral. Tayo ang tagapagtanggol ng batas, hindi ang lumalabag dito. Kung ang isang ordinaryong mamamayan ay kailangang lumaban sa isang pulis gamit ang self-defense para lang makuha ang kanyang karapatan, bigo na tayo. At hindi ko hahayaang maging simbolo ng kabiguang iyon ang istasyon ng Sampaloc. Sa labas ng gusali, nagsimulang dumilim ang langit, tila hudyat ng pagbabago ng panahon. At sa headquarters ng pulisya ng distrito, tinanggap ni Paul Benjamin de Leon ang formal na reklamo mula kay General Antonio Reyes, may opisyal na selyo, perma, at listahan ng mga saksing hindi maaaring isantabi. Ang proseso ng batas ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, wala nang lugar para magtago sa likod ng isang uniforme. Ang opisyal na ulat na direktang isinumite ni Teniente General Antonio Reyes sa mesa ni Paul Benjamin de Leon ay hindi lamang isang simpleng papel. Ito ay isang istruktural na pagyanig na umalog sa katahimikan ng burokrasya ng pulisya sa kanilang nasasakupan. Sa loob ng malawak at maayos na opisina ng District Director, kung saan nakasabit ang bandila ng Pilipinas at ang sagisag ng naging tensyonado ang kapaligiran mula nang buksan at basahin ang dokumento. Si Paul de Leon, isang bihasang opisyal na may reputasyong matatag at malinis, ay tinitigan ang ulat na may malamig na mukha.
Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata sa bawat talata, mula sa kronolohiya ng checkpoint, sa pangingikil, sa mga pananakot, hanggang sa pisikal na pananakit na ginawa ni S. Santos sa isang estudyante. Sa kanyang harapan ay nakaupo si Major Santiago Vargas, nakauniporme pa rin, ang mukha'y puno ng pasanin. Dumating siya matapos makatanggap ng biglaang tawag mula sa kanyang nakatataas. Alam na hindi ito simpleng ebalwasyon, kundi simula ng isang prosesong pandisiplina na hindi matatawaran. Major, sabi ng PO. Mababa ang kanyang boses ngunit may bigat. Alam mo ba na ang ulat na ito ay may kasamang key footage, kopya ng mga opisyal na dokumento, at sinumpaang salaysay mula sa 2 pulis na direktang nakasaksi sa pangyayari. Hindi ito isang panig na akusasyon. Ito ay matibay na ebidensya ng isang seryosong paglabag na nangyari sa ilalim ng iyong pamumuno. Yumuko si Major Vargas. Mabigat ang kanyang boses. Lubos ko pong nalalaman, sir. Gumawa na po ako ng paunang hakbang. Si Isnes Santos ay sinuspinde na, lahat ng kanyang access ay binawi, at naisumit ko na po ang paunang investigasyon sa V. Tumatapik-tapik sa mesa ang pikol gamit ang dulo ng kanyang pluma. Pero bakit kailangan pa ng ulat mula sa isang general ng militar para kumilos ka ng desidido? Bakit walang early detection mechanism? Bakit ang ganitong uri ng pangingikil ay nagtagal ng walang aksyon? Ang tanong na iyon ay mabigat na lumutang sa hangin. Hindi agad sumagot si Major Vargas. Alam niyang ang tanong ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa isang sistemang kung minsan ay hinahayaang lumaki ang maliliit na paglabag. Inaamin ko po na may kahinaan sa aming internal supervision, sir. Sa wakas ay sagot niya ng may katapatan. Ang mga gawaing tulad nito ay madalas na nangyayari ng patago. Pakiramdam ng mga opisyal, bahagi na ito ng kultura. Pero hindi ko po isinisisi ang sistema bilang dahilan. Buong-buo kong inaako ang responsibilidad sa aking pagkukulang na bantayan ang aking mga tauhan. Dahan-dahang tumango ang Piol. Hindi lumambot ang kanyang ekspresyon. Ang responsibilidad mo ay hindi nagtatapos dyan. Pero ang mas mahalaga ngayon, kailangang maipatupad ang hustisya. Hindi dapat magkaroon ng impresyon na ito'y pinagtatakpan dahil pulis ang maisala o pinalalaki dahil anak ng opisyal ang biktima. Dapat itong maging isang purong proseso ng batas. Binuksan niya ang isa pang folder at pinindot ang intercom. Patawagin ang VT. Gusto kong ang ethics hearing laban kay Isnes Santos ay idaos sa lalong madaling panahon. Bukod dyan, simulan ang isang internal audit sa sistema ng pamamahala ng mga ebidensya sa Sampaloc Station. Kung may indikasyon ng mga katulad na paglabag, gusto kong malaman ngayon. Ilang oras ang lumipas, naging abala ang silid imbestigahan ng sa headquarters. Si Isnes Santos, ngayon ay walang tsapa at baril, ay nakaupo sa isang malamig na upuang metal, ang mukha'y madilim. Sa kanyang harapan, 2 opisyal ng ang nagbukas ng makapal na folder, habang ang key footage ay paulit-ulit na pinapalabas sa isang maliit na screen. Isa sa mga investigador, si Police Captain Dennis Villanueva, ay tinitigan siya ng matalim. Inaamin mo ba na humingi ka ng 5,000 piso kay Maria Clara Reyes bilang kondisyon sa pagkuha ng kanyang motor? Kinagat ni Santos ang kanyang labi. Sinabi ko pong, yan ay bayad para mapabilis ang proseso, hindi tong. Pero wala itong legal na basehan? Wala po. At inaamin mo na tinulak at sinaktan mo siya. Gusto ko lang po siyang pagsabihan, pero lumaban po siya. Isinara ni Captain Villanueva ang folder. Ang paglaban ay hindi dahilan para manakit ng sibilyan, lalo na ng isang menor de edad. Hindi ka lang lumabag sa mga panloob na alituntunin, Santos. Lumabag ka sa batas kriminal. At hindi po protektahan ng institusyong ito ang sinumang sumisira sa imahe ng Sa labas ng gusali, nagsimula ng kumalat ang balita. Sinipi ng lokal na media ang isang internal source na nagsabing isang tiwaling pulis ang iniimbestigahan sa kasong pangingikil at karahasan. Ang pangalan ng Sampaloc Police Station ay nagsimulang lumabas sa mga news portal, hindi bilang isang ahensyang humuhuli sa mga nagkakasala, kundi bilang isang institusyong sinusubok ng katapangan ng isang dalagita. At sa gitna ng lahat ng ito, isang mensahe ang nagsimulang umusbong. Ang hustisya ay hindi nakikilala ng edad, posisyon, o kapangyarihan.
At sa pagkakataong ito, ang batas ay hindi lamang ipinatupad, ito ay ipinaglaban ng isang estudyanteng tumangging yumuko. Ang pagdinig na isinagawa ng Regional VP ay ginanap sa isang espesyal at saradong silid na may kapaligirang formal at puno ng tensyon. Ang panel ng mga tagasuri ay binubuo ng 3 opisyal na may mataas na ranggo, bawat isa ay may seryosong mukha at maayos na mga tala sa kanilang harapan. Sa isang panig ng silid, si Rodolfo Santos ay nakaupo sa isang upuang metal. Ngayon ay nakasibilyan na, walang tsapa, walang baril, walang anumang simbolo ng otoridad na dati niyang ipinagmamalaki. Sa tapat niya, nakabukas sa mesa ang makakapal na folder na naglalaman ng kumpletong ulat mula sa Sampaloc Station, transcript ng KI, testimonya ni na Fest Dizon at Fifth Cruz, at kopya ng mga dokumentong dala ni General Reyes. Binuksan ng pinuno ng panel, si Police Lieutenant Colonel Ricardo Jimenez, ang pagdinig sa isang matatag at kalmadong boses. Ang disciplinary hearing na ito ay isinasagawa upang suriin ang mga aligasyon ng malubhang paglabag laban kay Det Rodolfo Santos, isang miyembro ng AE na dating nakatalaga sa Sampaloc Station. Kasama sa mga aligasyon ang pangingikil, pang-aabuso sa kapangyarihan, pananakot sa sibilyan, at pisikal na pananakit sa isang menor de edad. Santos, binibigyan ka ng pagkakataong magbigay ng iyong panig ng may katapatan at buong responsibilidad. Nauunawaan mo ba? Dahan-dahang tumango si Santos. Garalgal ang kanyang boses nang sumagot, "Opo, sir." "Mabuti. Pakipaliwanag kung ano ang iyong basehan sa paghingi ng 5,000 piso kay Maria Clara Reyes bilang kondisyon sa pagkuha ng motor na bayad na ng legal." Huminga ng malalim si Santos, ang kanyang mga mata ay gumagalaw-galaw na tila naghahanap ng lusot. "Hindi po yun, Tong, sir. Bayad po yun para mapabilis ang proseso. Marami pong sibilyan ang humihiling ng mabilis na transaksyon, kaya nagbibigay kami ng ganoong paraan. Matagal na pong ganyan at hindi naman tinututulan. Gayunpaman, walang anumang legal na basehan o opisyal na kautusan na nagpapahintulot nito." "Tama ba?" "Wala pong opisyal na kasulatan, sir. Pero yan po ay legacy practice na." Tinitigan siya ng matalim ni Paul Jimenez. Ang isang legacy practice na labag sa batas ay nananatiling isang paglabag. At ikaw, bilang isang miyembro ng EHE, ay dapat na tagapagtanggol ng batas, hindi ang lumalabag dito. Sunod, inaamin mo ba na tinulak at sinaktan mo si Maria Clara Reyes nang tumanggi siyang magbayad? Yumuko si Santos. "Hindi ko po intensyong manakit ng malakas, sir. Nadala lang po ako ng emosyon." Hinamon niya ako. "Minaliit ang aking otoridad sa harap ng aking mga kasamahan. Nainsulto po ako. Kaya, inaamin mo na gumamit ka ng dahas dahil nainsulto ka?" Tanong ng isa pang miyembro ng panel, si Police Major Elena Cruz, sa malamig na tono. "Ibig sabihin, ginamit mo ang iyong kapangyarihan bilang personal na ganti. Na ang isang alagad ng batas na dapat ay propesyonal ay hinusgahan ang isang sibilyan dahil lamang nasaktan ang kanyang amor proprio." Hindi sumagot si Santos. Nakakuyom lamang ang kanyang mga kamao. Tumigas ang kanyang panga, ngunit nawala ang kanyang boses. "Pinag-aralan namin ang key footage," patuloy ni Paul Jimenez. Sa recording, malinaw na si Gianvi Reyes ay kumilos ng mahinahon, gumalang sa proseso, at ginamit lamang ang kanyang karapatan bilang mamamayan. Samantalang ikaw ay sinadyang gumawa ng pisikal at provokatibong aksyon. Kahit matapos niyang masalag ang iyong atake, sinubukan mo pa siyang saktan muli. Hindi lamang ito isang simpleng paglabag sa disiplina. Ito ay isang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan na naglalagay sa panganib sa imahe ng buong PE. Isinara niya ang folder at tiningnan ang buong panel bago ibigay ang konklusyon. Batay sa mga matitibay na ebidensya, testimonya ng mga saksi, at pag-amin ng nasasakdal, idinedeklara namin na si Det Rodolfo Santos ay napatunayang nagkasala sa malubhang paglabag sa Code of Ethics ng pulisya at batas kriminal. Dahil dito, ipinapataw namin ang parusang dismissal from service o pagkakatanggal sa serbisyo ng walang karangalan at inirerekomenda ang pagsasampa ng kaukulang kasong kriminal para sa pangingikil at pananakit. Biglang tumayo si Santos, namumula ang mukha. "Hindi iyan makatarungan. Biktima lang ako ng sistema. Marami ang gumagawa niyan.
Bakit ako lang ang pinarusahan? Dahil ikaw ang nahuli, malamig na sagot ni Putco Jimenez. At dahil sa pagkakataong ito, hindi na nahimik ang biktima. Sa pagkakataong ito, humihingi ng pananagutan ang taong bayan. At ang institusyong ito, bagamat nayanig, ay dapat na muling tumayo ng tuwid sa pamamagitan ng paglilinis sa sarili nito mula sa mga taong sumisira dito. Isinara ang pagdinig. Inilabas si Santos ng 2 opisyal ng Hindi siya nakaposas, ngunit ang bigat sa kanyang mga balikat ay mas mabigat pa kaysa sa anumang bakal. Ang desisyon ng pagkakatanggal sa serbisyo ni Rodolfo Santos ay naging isang hindi maiiwasang pagbabago sa dinamika ng institusyon ng pulisya sa lugar na iyon. Ngunit para kay Clara Reyes, ang proseso ng batas ay hindi lamang tungkol sa parusa para sa maisala, kundi sa pagbawi ng isang karapatang matagal na ipinagkait ng tiwaling sistema. 2 araw matapos ang pagdinig, muling bumalik si Clara sa Sampaloc Police Station. Sa pagkakataong ito, hindi na may kaba, kundi may taas noo at 2 opisyal na sulat mula sa BIS na nagsasabing ang kanyang motor ay malaya na mula sa estado bilang ebidensya at handa nang ibalik ng walang anumang karagdagang kondisyon. Sa pangunahing pinto, sinalubong siya ni Cesar Hernandezon na pansamantalang itinalaga bilang tagapamahala ng pagbabalik ng mga ebidensya habang ang posisyon ay nasa ilalim ng ebalwasyon. Suot niya ang isang malinis na uniforme. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang tapat na paggalang. "Ma'am Clara," sabi niya sa magalang na tono. "Inihanda na po namin ang lahat ng dokumento. Ang motor ninyo ay nasuri na at handa ng kunin. Walang bayad, walang dagdag na proseso. Lahat po ay ayon sa tamang patakaran." Dahan-dahang tumango si Clara. Tumingin siya sa loob ng silid kung saan nangyari ang insidente. At sa isang mahinahon ngunit makahulugang boses, sinabi niya, "Sana po hindi ito tungkol lang sa isang motor. Sana po ito ang simula ng isang tunay na pagbabago. Maraming tao ang takot lumaban dahil iniisip nilang hindi sila pakikinggan. Pero ngayon, nakukuha ko ang motor ko nang hindi nagbabayad ng iligal dahil naglakas loob akong magsalita at dahil may isang sistemang sa wakas ay naglakas loob ding kumilos." Yumuko si Dizon. Ang hiya at paghanga ay magkahalo sa kanyang tingin. "Tama po kayo, ma'am. Kami po dapat ang nagpoprotekta, hindi ang nang-aapi. At ipinaalala ninyo sa amin ang pangakong binitiwan namin noong una naming isuot ang uniformeng ito." Iniabot niya ang susi ng motor kasama ang opisyal na release form na may selyo at pirma ng hepe. Binasa ni Clara ang dokumento ng maigi, tinitiyak na walang anumang butas para sa manipulasyon. Nang makontento, pinirmahan niya ang huling pahina at nag-angat ng tingin. "Hindi po ako naghahanap ng ganti. Katarungan lang po ang gusto ko. At naniniwala ako na kung bawat sibilyan ay tratuhin ng makatarungan, manunumbalik ang tiwala sa institusyong ito. Pero ang tiwalang iyon ay hindi nagmumula sa mga slogan o uniforme. Nagmumula ito sa tunay na gawa." Matagal siyang tinitigan ni Dizon at saka tumango. "Matututo po kami rito. At personal po akong nagpapasalamat. Tinuruan ninyo kami ng kahulugan ng tapang mula sa isang anggulong hindi namin inaasahan." Sa labas, ang motor ni Clara ay maayos na nakaparada, malinis at handa ng gamitin. Dahan-dahan niya itong pinaandar palabas ng tarangkahan, walang umuugong na tambutso, walang nakatutok na kamera. Isang dalagita lamang na umuuwi na buo ang kanyang karapatan. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may isang malaking simbolo na dahan-dahang gumagalaw, na ang pagbabago ay maaaring magsimula sa isang pagtanggi, isang boses, isang matapang na kilos sa gitna ng kawalang katarungan. At sa opisina ni Pico Benjamin De Leon, isang bagong opisyal na memo ang kalalabas lamang. Isang direktang instruksyon para sa malalimang audit sa lahat ng tanggapan ng ebidensya sa kanyang nasasakupan. Total na pagbabawal sa anumang bayarin sa labas ng proseso. Ang sinumang lalabag ay mahaharap sa matinding aksyon. Sa pagkakataong ito, hindi lamang isang tiwaling opisyal ang pinarusahan, kundi isang buong kulturang sinimulang baguhin ng katapangan ng isang estudyanteng tumangging yumuko.